walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Kasama niyo nag-iisang liga ng katotohanan. Narito na ang mga balitang dapat nating sama-samang saksihan. Rescue operation sa kinidnap na anak ni COMELEC Commissioner Elias Yusuf. Inihahanda na ng Marawi City Police. COMELEC, hindi raw bibigay sa demand ng mga suspect na ipawalang bisa ang resulta ng eleksyon sa 4 na bayan sa Lanao del Sur. Singil sa kuryente, posible na namang tumaas sa magkahiwalay na petisyon ng NAPUCOR at Meralco. Dagdag singil sa toll sa Star Tollway, ipapatupad simula sa July 10. Piso kada litrong dagdag presyo sa gasolina, diesel at kerosene simula na mamayang hating gabi. Hindi bababa sa 3,000 pulis. Ipapakalat sa Quirino Grandstand para sa inaugurasyon sa June 30. International singing sensation Cherise Pepenko kakanta ng pambansang awit. Pangulong Arroyo nakising along sa farewell dinner kasama ang mga miyembro ng media. Hiling na TRO ng grupo ng mga magulang kontra sa pagtuturo ng sex education, suportado ng CBCP. At sayaw na paso doble sa pelikulang Toy Story 3, kinoreograph ng PhilAm na si Cheryl Burke. Ikinakasana ng Marawi City Police ang rescue operation sa dinukot na anak ni COMELEC Commissioner Elias Yusuf. Nanindigan naman ng COMELEC na hindi sila bibigay sa gusto ng mga suspect na ipawalang bisang resulta ng eleksyon sa 4 na bayan sa Lanao del Sur. Saksi si Tina Panganiban Perez. Kalmado si COMELEC Commissioner Elias Yusuf sa kabila ng pinagdaraan ng pagsubok ng pamilya. Panatag kasi siyang buhay at nasa maayos na lagay ang 22 anyos niyang anak na si Nuraldin na isang imam matapos itong dukutin sa Marawi kagabi. Nakausap daw mismo ng commissioner ang kanyang anak nang tawagan siya ng mga kidnapper kagabi. He is in good condition. Okay, mabuti naman. Sir, ano motive? Huh? Well, it's about election-related case. Anyway, may idea kayo silang gumawa? wala pa. Dalawang investigador na ang ipinadala ng NBI sa COMELEC. Nagpalso na reklamo sa amin ng kidnapping labang sa unidentified persons, no? So, pinag silang isang salaysay. So, ini-establish pa namin lahat. So, sa ngayon, ongoing pa investigation. Alas 7:25 kagabi, kalalabas lang sa isang moske sa Marawi ng nakababatang Yusuf nang bigla siyang tangayin ng mga di pa nakikilalang armadong suspect. Sinakay siya sa isang FX at nang gabi rin yun, tinawagan ng mga suspect ang commissioner. Maghapon kanina, tuloy-tuloy pa rin ang pagtawag ng mga kidnapper kay Commissioner Yusuf kahit pa noong kinukunan siya ng salaysay ng NBI sa opisina ni COMELEC Commissioner Nicodemo Ferrer. Paniwala ng COMELEC, konektado sa 2010 elections ang krimen. Sa impormasyong nakuha ng ARMM-PNP, pinapawalang bisa raw ng mga suspect ang resulta ng eleksyon sa mga bayan ng Malabang, Picong, Taraca at Mashu sa Lanao del Sur. Pero malinaw ang posisyon ng komisyon. Hindi raw sila magpapadala sa demands ng mga suspect. Of course not. Of course not. And yun ang pagkakamali ng mga tumatawag sa kanya. They seem to presume that he can decide for the COMELEC. In general, a lot of people say that the policy is no negotiation. So I don't think that there's any reason to assume na nagbago yan. Naghahanda na sa ngayon para sa isang rescue operation ng Marawi PNP. Inilagay na rin sa full alert ang pulisya at militar doon. Sa kabila ng nangyari sa anak ni Commissioner Yusuf, walang nakikitang dahilan ng ilang opisyal ng COMELEC para magdagdag ng seguridad para sa kanilang mga sarili at sa kanilang mga pamilya. Wala pa namang commissioner na nagsasabing, oo, gusto ko ng additional security. Even Yusuf. Sa ngayon, patuloy ang koordinasyon ng COMELEC sa iba't ibang law enforcement agencies para sa agarang pagresolba ng kaso. Ako si Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Samantala, posibleng tumaas ang singil sa kuryente. Yan ay kung aaprubahan ng Energy Regulatory Commission o ERC ang magkahiwalay na rate hike petition ng NAPUCOR at Meralco. Narito ang aking report. Kung
Naalula ng mga customer ng Meralco sa paglobo ng kanilang Meralco bill sa kasagsagan ng El Nino at tag-init nitong Abril, maghanda-handa na kayo muli. Hiniling kasi ng NAPOCOR sa Energy Regulatory Commission ng ERC na taasan ang kanilang singil sa mga distributor ng kuryente gaya ng Meralco. Bukod pa yan sa naunang petisyon ng NAPOCOR na hanggang sa ngayon hindi pa napagdedesisyonan. Dito mula 4 pesos 64 centavos pataas ang halaga ng dagdag singil sa Luzon at Visayas, habang 30 centavos naman sa Mindanao. Bilyong piso na raw kasi ang nalulugi sa Power Generation Company dahil sa pagmahal ng krudo at paghina ng piso kontra dolyar. Pag tumaas yung sa market yung fuel cost or yung currency exchange, sisingilin namin ito sa aming customers, magiging form ng adjustment. But if it goes down, magiging savings naman to for the customers. So our rate will also go down. Ano to, revenue neutral ito. Kung magkano posibleng itataas sa ating bill sa kuryente, ERC raw ang bahala mag-compute sa singil na ipapasa ng mga power distributor sa kanilang mga customer. Pero hindi pa dyan natatapos ang posibleng dagdag pasanin kay Juan. Mismo ang Meralco kasi na siyang nagdidistribute o nagdadala ng kuryente sa mga kabahayan sa Metro Manila at mga karatig probinsya, hiniling sa ERC na pagsapit ng taong 2012 ay itaas na sa 1.7056 per kilowatt hour ang singil sa distribution, supply and metering. Mula sa kasalukuyang rate, 21 centavos ang itataas kung sakali. Pero sabi ng ERC sa publiko, huwag munang mataranta sa mga numero dahil lahat ng petisyong ito ay pag-aaralan pa raw nila ng mabuti. Ito ay pag-aaralan pa ng komisyon. Maaaring nagsasabi siya na ang kanyang pangangailangan ay ganitong kalaking halaga, subalit hindi naman nangangahulugan na ito talaga ang papayagan ng komisyon. At ang makakaasa naman ang lahat na ang papayagan lang ng komisyon kung ano yung reasonable. Ako si PR Kanghel, ang inyong saksi. Hindi lang sa South Luzon Expressway tataas ang sigil sa toll, magpapatupad din ng dagdag singil ng Star Tollway sa Batangas. Simula po yan sa July 10. Saksi si Ivan Mayrina. Kasunod ng abot langit na dagdag sigil sa toll ng South Luzon Expressway. Simula 10 ng Hulyo, magtataas na rin ang toll sa Star Tollway mula sa Totomas hanggang Batangas City. Pero di tulad sa SLEX na pumalo sa halos 300% ang itinaas ang toll fee, wala 8 hanggang 10% lang ang itataas sa Star Toll. Para sa Class 1 vehicles o mga kotse at jeep, 5 piso madaragdag sa toll mula sa 55 pesos. Para naman sa mga bus, mula 109 ay magiging 120 pesos lang sigil sa toll. Habang malalaking truck, magiging 179 pesos na mula sa kasalukuyang 164 pesos. Ma-recover naman po nila yung karagdagang gastos na nangyari dahil sa gumawa sila ng karagdagang trabaho. 132 million pesos daw ang kabuuang halagang inilabas ng Star Toll para sa pagpapaganda ng daan, gaya ng mga dagdag na toll plaza, pedestrian overpass at mga rotonda. We want to clear the issue that this is not a toll increase but rather a recoupment of our investment. Una nang pinarevisa ni President-elect Noynoy Aquino ang ipatutupad na bagong singil sa toll ng SLEX. At sabi ng TRB, posible raw na hindi mo na maipatupad ito pati na ang toll fee increase sa Star Tollway kung iuutos ito ng bagong Pangulo. Ako si Ivan Mayrina, ang inyong saksi. Pagtataas naman ng presyo ng produktong petrolyo ang ilang kumpanya ng langis. Simula mamaya ating gabi, piso kada litro ang dagdag presyo ng Eastern Petroleum sa kanilang gasolina, diesel at kerosene. Susunod naman sa price hike ang Phoenix Petroleum bukas ng alas 6 ng umaga. Pero tangi ang presyo ng kanilang gasolina at diesel lang ang tataas. Paliwanag ng mga oil company, ang price hike ay bunso ng pagtaas ng presyo ng crudo sa world market. Sa ibang balita, nakalatag ng security arrangements sa paligid ng Quirino Grandstand sa araw ng inaugurasyon ni President-elect Noynoy Aquino. Ang international singing sensation na si Charis Pempenco naman ang kakanta ng pambansang awit sa panunumpa. Saksi si Ruth Cabal. Dahil daang libong inaasahang personal na sasaksi sa makasaysayang panunumpa ni Noynoy Aquino bilang ika-15 Pangulo ng ating Republika sa June 30, hindi bababa sa 3,000 pulis ang ipakakalat sa Quirino Grandstand, kung saan idaraos ang inaugurasyon. Bukod pa yan sa mga taga-PSG na nakatoka sa mismong loob ng grandstand at MMDA aides na magmamando ng traffic. Kahit daw mga VIP, hindi papayagang magdala ng sasakyan malapit sa grandstand. Sa halip, susunduin na lang sila sa mga hotel. Ngayong linggo, lalagyan ng 4 na CCTV ang paligid. Abot pa hanggang sa May Manila Hotel at US Embassy. Sa Quezon Memorial Circle naman, kung saan gaganapin ang street party kinagabihan, 3,000 pulis din ang magbabantay, pati sa mismong ruta mula Malacanang.
Papalibutan pa ng dagdag na fence ang circle para mas malimitahan ang galaw ng tao. We will be aiming for zero carnapping, zero crime. Actually, we have enhanced yung aming security and also yung intelligence gathering.